Topic po natin tungkol sa baradong ugat. Okay, mga para sa blood circulation. Ito po napakahalaga. Bilang internist at cardiologist, hindi natin alam kung kailan na barado ugat natin. Minsan may sintomas, minsan wala. So bibigay ko yung possible signs, tsaka ano dapat gawin, ano dapat kainin para hindi magbara yung ugat natin. So, maraming parts pwede magbara yung ugat. Ito, normal na arteries natin. Tapos, hindi natin alam, pag tumatanda tayo, pwedeng sigarilyo, lechon, fast food, matadabang pagkain, cholesterol, nagbabara, high blood, diabetes, lahi, pwede magbara. Magugulat na lang tayo, biglang barado na. So, maraming parts sa katawan ang pwede magbara. Pwede magbara dito sa leeg, sa ulo, magiging stroke yon. Meron nagbabara sa puso, magiging heart attack, minsan biglaan. May nagbabara sa paa. Pag sa paa naman, sasakit ang paa, swelling, yung iba nagmamanas, iba nagbabara sa kamay. Pag sa lalaki, pag nagkakaedad, nahirapan na magtalik, erectile dysfunction, impotence, nagbabara din yung ugat sa ari ng lalaki. So, ano ang 8 possible signs na barado? Tulad na sinabi ko, pag yung sa leeg ang nagbara, usually pwede mahihilo or pwede na stroke na bigla. 75% ng stroke dahil nagbara yung ugat sa leeg o sa ulo. Meron ding fatigue and dizziness. Yung sabi ko sa iyo, pwede nahihilo. Baka may bara na dito. Pag inikot yung ulo, lalo na kung masikip yung tie, yung necktie, ay pwede rin mahilo, fatigue or dizziness. Shortness of breath, hirap huminga, pwede rin. Ibig sabihin, mahina ang puso. Baka may bara na yung puso, kaya nahihirapan yung paghinga. Chest pain, mabigat ang dibdib. Pag naglalakad ng malayo, usually, ang sakit sa puso, yung pag umakyat ka ng LRT o MRT o makyat ka ng 2 hagdanan, hinahapo ka na, yung sabihin baka barado. So, parang mabigat ang dibdib. Low back pain, minsan meron din dito, mga disc nagbabara sa likod. Tulad na sinabi ko sa iyo, erectile dysfunction, impotence, ayaw na tumigas yung ari ng lalaki, nagbabara din yung ugat. Usually, diabetes o high blood. Tapos tulad na sinabi ko, manhid ang paa, manhid ang kamay. Yan, barado yung paa, barado sa kamay. Very common din yan. May sugat na hindi gumagaling, common din yan. So to, leg pain, masakit ang paa, pwede nagbabara din yan. Okay, yan ang mga sintomas. Tingnan natin yung mga possible na pwede magbara. Pag sa paa, minsan, pag naglalakad, napapagod agad ang paa. Ibig sabihin, kulang ang daloy ng dugo. Minsan, yung pulso sa paa mas mahina. Nagka-cramp, sirap maglakad, hindi makatayo, hindi makalakad. May sugat sa paa, hindi gumagaling. Titingnan, baka barado yung paa. Peripheral artery disease, tawag yan. Anong cause niyan? Cholesterol, diabetes, minsan old age. O baka kinakain natin mamantika, hindi healthy, pwede nagbabara yung ugat. Ito yung barado yung paa. Ayan o, picture ng paa, barado. Ito yung ugat o, ayan, hindi na ito yung artery, ayaw na dumalo yung dugo o, nabarahan ng plaque. Sigarilyo pwede rin mag-cause ng bara. Next, pwede magbara sa leeg. Katulad nito o, yung artery sa leeg o, napuno ng blood clot. Ayan o, nagbara. So, yung carotid artery, actually may ultrasound yan. Pag in-ultrasound ng leeg, pwede makita kung may bara o wala. Usually, pag nagkakaedad, nagkakaroon ng bara konti. Ayan o, 75% ng stroke nagbara either dito sa leg o sa ulo. Pag nagbara, napaparalyze. Biglang nangihina isang parte ng katawan. Pag konti lang kasi yung bara, hindi natin malalaman. Yung sinabi kong senyales, medyo malaki na yung bara nun, mga 70% barado. Pero kung ang barado ng ugat natin, 50% pa lang, ibig sabihin, maganda pa daloy ng dugo. Kung ganito pa lang ang bara, wala kang mararamdaman. Pag ganito, meron ka na mararamdaman. So, gusto natin unahan. Habang konti pa lang ang bara, iingatan na. So, sabi ko sa'yo, sa necktie, huwag masyado masikip, baka magbara.
Ingat sa massage sa leeg, yung mga iniikot-ikot yung leeg habang nagsha-shampoo. Ingat kayo, kaya hindi ako nagsha-shampoo sa mga pag nagpapagupit ako kasi minsan masyado nakataas. Bawal din tumingin ng sobrang taas. Kasi pag sobrang taas ang tingin, nai-stretch yung carotid artery, pwede mapunit. Pag iniikot-ikot yung ulo, pwede rin maipit yung ugat, yung artery sa likod, vertebral artery, pwede rin ma-stroke. May nangyari dyan shampoo, iniikot-ikot. Beauty parlor syndrome ang tawag doon. Ayan, ino-ultrasound ng leeg. So yan, sa leeg, ingatan natin, magpapasakal, yan ang importante. Next, sa puso, alam nyo naman ang risk factor sa puso, di ba? Sigarilyo, matatabang pagkain, stress. Yan, pag nagbara sa puso, heart attack yan. Kaya ang dami nababalita. Number 1 killer natin dito. Kasi nga, pagkain na matataba, lechon, sisig, di ba? Mamantika, fast food, French fries, lahat naman, kahit mga matatamis, hindi rin maganda. So, high blood, diabetes, at high cholesterol, magbabara yan. Pag ma-stress, na babara din. Meron din erectile dysfunction. Ito sinasabi ko risk factors. Ayan, control ang diabetes, control ang high blood, stress, saka pa nagkakaedad. So, yan ang mga risk factors sa barado sa leeg, sa puso, sa paa. At hindi lang dyan, pati sa impotence ng lalaki. Exercise, malaking bagay. Sabi ko sa inyo, walking. Sa mga may peripheral artery disease, masakit ang paa. Kahit barado, exercise ng exercise, galaw ng galaw. So, everyday, 30 minutes exercise, wag lang sa masyadong mainit na lugar, may tulong po yan. Gaganda ang blood circulation. Hindi kailangan magpapawi sa init ng araw. Kahit sa loob ng mall, mas malamig nga, mas gusto ko. Kasi nga, masyado mainit ngayon, minsan hindi kakayanin. Okay? Huwag din sobra sikip. Lagi ko tinuturo, huwag masikip ang pantalon, ang shorts. Kasi pag masikip masyado, naiipit yung artery, pati yung veins, pati yung nerves. Yan, di maganda. Pag natutulog, huwag iipitin ng kamay. Okay? Huwag iipitin, huwag iunan. Baka maipit din yung nerve natin dito. Anong mga pagkain ang pwede? Okay? 10 or more foods na kakainin para hindi magbara ang ugat. Maganda mga berries pero tayo strawberry lang. Alam ko mahal ang strawberry. Pero kung makakakita kayo ng strawberry, yan ang pinakamaganda. Kasi maraming fiber, maraming vitamins, maraming minerals, low calorie. Huwag mo nalagyan ng maraming asukal o condensed milk. Marami siyang antioxidant, maganda sa puso. Pampababa ng bad cholesterol, pampababa ng sugar, at maganda sa blood pressure. Lahat ng green leafy vegetables, broccoli, cabbage, cauliflower, maganda tayo. Maraming antioxidant. May pag-aaral, pag kumain ka ng broccoli, cabbage, cauliflower, mababawasan yung bara, arterial calcification, nababawasan ng bara. Green leafy vegetables, tulad na sinabi ko, pag malakas ka kumain ito, araw-araw, 2-3 tasa, yan lang. Magtanim tayo, spinach, alugbati, reduces heart disease by 15%, reduces cancer by 30%. Kita nyo naman, sobrang healthy. Okay ang hipon na yan, walang problema. Number 3, high fiber foods, tulad ng gulay, okay ang munggo, okay ang beans, walang problema kahit may arthritis. Lagi ko sinasabi, pag 1 cup lang ng beans, munggo, pwede sa arthritis. Super healthy ito. Ang bawal nga sa arthritis, yung mga karne, yung mga bopis, mga laman loob. So, maraming beans lowers bad cholesterol, maganda sa blood pressure, maganda sa artery, maganda sa diabetes. Diba? High protein na, munggo, gulay pa. Onions, okay? Sibuyas, allium vegetables, lower risk of death, Yung pagdikit ng mga platelets para hindi magbuo-buo yung dugo. Ang onions nakakabawas sa pagbuo ng dugo. Ayan, nakakalabnaw ng dugo. Kasama ang ginger, pepper, chili, cinnamon, yan ang mga sikat na spices, kasama ang onion. Kamatis, di ba? Lycopene, alam naman natin, lycopene, maganda sa puso.
reduce inflammation, tomato, boost HDL cholesterol, bawas heart disease. Tapos may konting olive oil, mas maganda pa nga. Kamatis. Siyempre, number 6, lahat ng isda, sari-saring isda, maganda sa puso, lalo na yung mataas sa omega-3 fatty acids, yung mga tuna, sardinas, salmon, kahit bangus, okay din yan. Pag malakas ka kumain ng isda, kita mo, less pagbabara sa leeg, nakita nila. 2 times to 3 times in a week. Oranges, citrus fruits, orange and lemon, yan, mataas sa vitamin C, decreases inflammation, maganda rin pampababa ng LDL, bawas heart disease and stroke. Sobra ganda. Sa atin, na lang, kalamansi, dalandan, suha, citrus na rin yun Kung wala tayong makuhang, kung mahal ang orange and lemon, dun tayo sa local, dalandan, kalamansi. Kalamansi juice, pwede na yun. Diba? Avocado, may healthy fats, may oleic acids, maganda yan, para siyang olive oil na. Nababawasan na bad cholesterol, bawas heart disease and heart attack. 16%, 20%, maganda yung avocado. Huwag lang masyado marami kainin, siguro half lang. Kasi medyo mataas sa calories. Huwag din masyadong, pero napakaganda yung taba niya. Healthy fats siya, good fats. Ang masamang fats, yung sa baboy, baka. Ito yung good fats sa gulay. Siyempre, Mediterranean diet. Ang Mediterranean diet, yung gulay, may beans, may mani, tsaka olive oil. Mahal ang olive oil, pero yun ang pinakamaganda. Reduces inflammation and heart disease. Ito, proven to. Mediterranean, yung mga Greek salad. Tingnan nyo ano yung contents yan, olives, kailan ba? Nuts and seed, nilagang mani, kasoy, pwede po yan, ha? Mas maganda nga unsalted, May protein, fiber, healthy fats, yan, magandang protein na yan, reduces bad cholesterol, blood pressure, pampababa din ng blood sugar. Isang taas ang mani, yan ang kinakain ko ngayon. Oatmeal, syempre, oatmeal, pampababa ng cholesterol. So, pag bumaba ang cholesterol mo sa oatmeal, lagyan mo pa na sari-saring prutas na healthy, diba? Lower cholesterol, less bara. Ayan. May pag-aaral nga, yung malakas kumain ng oatmeal, hindi na ooperahan sa puso. Pwede hindi maoperahan. Mas malaking chance na hindi maoperahan. And lastly, itong dark chocolate, yes or no. Kasi pag sinobrahan mo, masama na. Masyado marami yan. Ang pwede lang 30 grams. Actually, ang limit, mga 100 grams per week. So, ganyan kalaki, 1 week na yon. So, everyday, maliit lang. Baka 20 grams lang, ganun lang kaliit. Everyday. Pag maliit lang, very dark chocolate, 70% cocoa, may tulong sa puso. Pero pag sinobrahan mo, ay hindi naman maganda sa diabetes. Okay? So, yan po yung mga healthy foods natin. Tingnan nyo maigi, yung mga tinuturo ko, green tea, okay din ang garlic, turmeric, at iba pa, apples, okay din. May tulong para mabawasan yung ganitong bara, magiging mas healthy. Sana po nakatulong itong video. Siyempre, kung may nararamdaman, baka barado leeg, puso, o sa paa, papacheck po tayo sa inyong doktor. God bless.